O mga kapuso, hindi po ito kwentong barbero. Ang totoo po, nagkukulang na raw ng mga hairdresser, barbero at beautician sa bansa ayon sa Department of Labor and Employment. Ang iba raw kasi sa mga aplikante kulang sa kaalaman, habang ang iba naman ay mas pinipiling mag-abroad dahil naliliitan sa kita dito sa ating bansa. May news to go, si Dano Tingkungko. Mahigit isang linggo nang nakadisplay ang anunsyong ito sa bungad ng salon ni Jay. Naghahanap sila ng isang senior hairstylist. Nakaapat na raw silang senior stylist mula noong nakaraang taon. Isa-isang nag-aal sa balutan. Kundi kasi nag-a-abroad, lumilipat naman ang ibang salon. Mahirap. Lalo na yung mga ngayon kasi dapat as senior hairstylist, dapat alam mo lahat. Kulang na actually. Parang kulang ngayon Parang lahat na lang napupunta abroad. Parang kulang na yung mga hairdressers dito sa Philippines. Kasi nga yung mas malaki yung offer abroad than here. Pero kahit si Jay, di iniisip na ito ang papasuking trabaho. Ang dating kursong education, iniwan para kumuha ng cosmetology. Ngayon, 14 na taon na siyang beautician at co-owner ng salon niya. No, I never thought nga na maging ganito ako I'm into this profession. Never kong pinangarap. And then, wala lang, parang nag-enjoy lang ako na magpaganda sa mga sa mga clients, ganon. Si Mang Reynaldo di rin naman inakalang balang araw magtatayo rin siya ng sariling barberya. Ang lolo tatay niya kapwa barbero pero gusto raw niyang magpiloto. Nang naon siya may ang pag-aaral, namasada muna ng tricycle bago nagpasyang ituloy ang tradisyon ng pamilya. Yun lang, hindi ka hirap sa hindi ka bilad sa init, sa maghapon, nandito ka lang sa shop. Ganun, tapos kwentuhan kayo ng mga kasama mo sa trabaho, gano'n. Pero walang nakakatawa sa kita ni Reynaldo. 250 hanggang 600 pesos kada araw depende sa magpapagupit sa kanya. Kung nakaka-bad hair day ang stress sa trabaho nila, tila buhok naman daw na nalalagas ang mga tulad ni Jay at Reynaldo sa bansa. Sa isang survey na ginawa ng Bureau of Labor Employment Statistics noong 2012, lumabas na mahigit 1,000 barbero, hairdresser, beautician, manikurista at pedikurista ang kulang sa buong bansa. Ang kakulangang ito bahagi ng halos 7,000 job vacancies sa service workers and shop and market sales workers sector na bumubuo sa 4.5% ng kabuuang job vacancy sa bansa. Inaabot daw ng hanggang 3 buwan bago ito mapunan. Sa kaso ng mga barbero at hairdresser, madalas daw inaabot na mahigit 2 buwan bago makahanap ng bago. Kung ikaw ay barbershop owner, may lumayas ka o na-dismiss o nag-resign na barbero, kinakailangan mo ang 2.3 months. Bago ka makakuha ng isang barbero o hairdresser na qualified, na gusto mo, nasuswelduhan mo ng sweldong industry rate. Ayon sa survey, samot-sari ang dahilan kung bakit nahihirapan ng mga employer na mapunan ng mga bakanteng trabaho. 3 sa 10 employer ang nagsabing kulang sa kaalaman ng kanilang mga aplikante, habang 2 sa 10 naman ang nagsabing konti lang daw ang nag-a-apply sa mga naturang trabaho. May ilang aplikante rin daw na gustong mag-abroad o di kaya naliliitan sa offer na sweldo ng employer. Ayon sa DOLE, kung tutusin, maraming trabaho pero marami rin ang pihikan. Ito sa Pilipinas, alam mo naman, gusto nakakorbata. May bias tayo sa trades and crafts occupation. And we prefer occupation na yung white collar over blue collar. Nakikipag-ugnayan daw ang DOLE sa DepEd para maaga pa lang mabigyan na ng career guidance sa mga estudyante at mahubog na kaagad ang plano nila sa buhay at karera. Pero para kina Jay, maganda rin daw kung gagawa ng paraan para mapataas ang pasweldo sa mga tulad nila. Sobrang baba yung pasweldo. Dano Tingkungko, GMA News.